kinahanglan man natin dialogue. I am Father Noel, taga-Okendo na ako, taga-Hibatang River. Listening to the governor earlier, yan, tugtuban, yan na, kanina nga, pag-andam kita, bangin kinahanglan pag-win-win solution. Tapos, inobserbaran ko, proseso natin kung ungay sini nga advocacy and Save Calbayog Rivers. Imagine ka, October 1, tubad ito nga, masisirin natin nga legit lang public hearing. October 2, Norweso. May na ngayon environmental clearance September 12. Diba? October 2, nag-public hearing. Nawari nga ni proper public hearing on the part of... Oo. September 12 pa ngayon may environmental clearance sa DNR. Ikaduha. Di legal on the part of the PASU to unilaterally alter, modify the management plan sa protected area. Kada ko itong variation in NEPA's law of 2018 as amended, RA 11-038. Sa to baga, may ako baga hinanakit sa City Council kay naghatag sila sin endorsement nga nasa ring. Wala pa di na nakabutang nga ibubutang sa protected area. Pero sa kahibaro ko nga may mga antecedent pan ngayon nga mga hitabo or usang antecedent. Anong prior? Kay una pa man sa 2024, 2023, May, ginpasa naman sa Sanggunian Panlalawigan. If my data is correct, ang mga kami, masisari nga kami nga nag-o-offer sin another perspective, waray na kami pamatiya kay nano. Pwede ako sumiring nga Einstein corrected kung di tama na akong data. Kay sumiring si Board Member Bermejo, kay may surat si Governor nga no possible objections unta. Naintindihan ko City Council and all everything, nakatoy mga barangay, kay siring ni Governor nga maupay ini. Governor, I'm sorry if I say this, correct me kung di tama. What I'm saying, may mga nauuna kasi nga sitwasyon. Itatong problema yung national, ini nga railroading, and procedures and palaod, diri kintutuman. Kay, dapat magsubmithan mga kondisyon sa DNR to follow. Bisan adan palaod, di natin kinsusunod. Siyempre, masunod na lang local councils kay may nabaga sugad-sugad nga pag who are we to say to contradict. Amot ang pagkita, kumupadi. It mga millennial, kami nga mga millennial, may adalingwahe nga favorite gaslighting. Gagaslight kita. And I should say, I hate that, to be gaslighted. Let us talk truthfully here. Talking points. Okay na ba ito nga ginbabag ula unilaterally, illegally, and protected management plan and is really protected, ginihig music, di ba? Okay na ba itong sinuri nga keep quiet? Baka, bisan sino, may obligasyon, may na kita katungod pag-file sin kaso. Salamat nga damot ang trabaho na akong draft nga surat nga to Senate, DNR, wari ko pakasubmit. Bahay kita pantawagon, makadto kita dito, ma-explain kita.
Malalaman ang trabaho ni Senator Tulfo, ni Secretary, hindi na Secretary yan, ha? Lotelia. Kay may nakita katungod pag submitter nga di nasyonal kung okay na ba ito maging bagwan in music para to accommodate. Governor, nasing ka na pag-andam kita baga kung sakali magsugad sini para akon ha, I'm sorry to say this, kung may naman talking points nga ato pag-usturyahan, what the city council did and what the city mayor has expressed, that should be the talking points. They revoked or withdrew the initial endorsement. Kuhaon ini nga 13 kay protected area ini. Para ako dida kita. Kung maugot kita sa katawhan, an investor dapat sikuntan investor nga amo ini at katawhan sentimento sa mga tao. In the first place, kay amo ini ang balaod. Diri basta-basta pwede pag-uhon. Kinahanglan special act on Congress or perhaps an executive fiat from the President. Diri didihalukan. Kung mag-urusturya, kung mga investor, para ako yung sentimento ng mga tao. In view of what is happening recently in Cebu, there are flooding. Kay pwede kumbaga natawad kita, di punta diri 13 ang kuhaon, igbilin ang 5. Tama ba ako ng impression? Oo. I mean, I don't see that as a sentiment of many Kalbayog.